Nuclear War Russia versus NATO. Visualization. Ano bang mangyayari kapag naggera nuklear ang Russia at NATO? At sa video na nga na ito, yan ang ating aalamin. Ayon sa may survey na hinanda ng FAS at NRDC, ay mayroong mahigit kumulang 23,300 nuclear weapons ngayon sa mundo na nakaimbak sa 111 sites sa 14 na mga bansa. At heto ang unang yugto ng sabayang sabugan. Sa pasimula, kapag may nagpalipad na ng nuclear, dito na gagapang ang mga tactical nuclear war sa Europa. Magsisend na ang Russia ng 300 nuclear warheads na lula ng mga aircraft at susundan pa ito ng napakaraming short-ranges missiles na tutumbukin ng kampo ng mga NATO. At dahil dito sasagot ang NATO at magsisend din sila ng halos 180 nuclear warheads na lulan din ng mga aircraft. At sa pasimulang sagupaan na ito ay babawi agad ito ng halos 2.3 million na katao. At dito kapag wasak na ang Europa ay maglulunsad na ulit ang NATO ng mga strategic nuclear strike na may bilang na 600 warheads at manggagaling ito sa kalupaan ng US pati na sa mga submarine ng US. At dito na nga manggagalaiti muli ang Russia. Sa una magpapakawala muna ang Russia ng mga warning shots at kasunod nito ang mga missiles na rin na mula sa kanila. Sila gagamit na rin ng mga launchers na ititira ng mga submarines at iba pa nilang mga sandatahang lakas. Sa katunayan, ang pinaka-main purpose ng nuclear strike hindi para umutas ng bilyong mga tao, sa halip naglalayon itong wasakin ng mga mahalagang establishmento ng mga kalaban para hindi na ito makabawi pa. Oo, ang kanilang tutumbukin dito ay ang mga missile silos o mga daanan ng mga missiles para makatira. Kasama pa ang mga military installations, mga malalaking syudad, malalaking pabrika, mga dams, bahayan ng mga opisyalis ng gobyerno at pati na mga generator transmissions facilities. At lahat ng yan ay wawasakin ng kalaban. Para magawa ito ng Russia at NATO, syempre babagsakan nila ang pinaka-estimated 13 populated na lugar sa kanilang mga bansa. Magsisend sila dito ng 5 hanggang 10 warheads kada isang syudad. At dahil sa gantihan nito ng mga higanting bansa, milyong-milyong tao po talaga ang babawian ng buhay. Estimated 34.1 million at ang mga sugat na naman estimated 57.4 million. Yan ang makukulata ng palitan ng nuclear bomb. At heto naman ang ikalawang yugto, ang nuclear fallout. Ang pinaka nakakatakot dito ay ang radiation na dulot ng mga nuclear bomb. Babalutin ng mundo ng radiation, especially ang mga malalawak na lugar. At maperwisyohin ito ang mga tao, mga hayop, environment at buong mundo. Ang matagal na exposure sa mataas na level ng radiation ay magresulta ng malalang radiation sickness gaya ng nausea, pagsusuka, diarrhea at fatigue. At kung matindi talaga ang radiation na naranasan mo ay maaari mo itong ikamatay. At dito 27 milyon pang kataong babawian din ng buhay. At narito na nga tayo sa stage 3, ang nuclear winter and famine. Ang biosphere ng mundo ay babayuhin talaga ng mga malalakas na pagsabog. Kaya naman mahihirapan na siyang ibalik ang dati niyang original state. Ang ecosystem ng equatorial zone na meron lang dapat na sapat na temperatura ay magbabago. At dahil dito kahit hindi nasunog ng mga kagubatan, ay mawawalan pa din ng buhay ang mga nakatira dito. At ayon sa mga sayantipiko, makalipas lang ang 2 taon, halos 5 bilyong mga tao ang babawian ng buhay dahil sa palitan ng nuke ng Russia at NATO. At oo, sa madaling salita, wala pong mananalo sa nuclear war. Dahil kapag nangyari ito, lahat po tayo'y apektado. This is Arvin Polo TV. Once again, please subscribe for more video updates. Maraming salamat po.